Ito yung dahilan kaya ka nag-recant. Hindi dahil for careful deliberation. Wag mo kaming pagsisinungalingan. Mr. Tumpado in contempt and be detained in. You're not allowed to speak, Mr. Counsel. Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, Board Member Ben-Hur Menor, says they only transact with Tumbado. Sa katotohanan naman wala naman talaga akong wala naman akong ibinigay na pera kay Attorney Guadis dahil yan yata ang pinapalabas ni Jeff Topado. Wala ka akong binigay na pera kay Guadis, kundi kay Jeff lang ako nagbigay ng pera. Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Mr. Chair, more than 31 years po ako sa public service. At matagal na po ako dito sa ating advokasya at naniniwala po tayo na may matagal ng katiwalian sa ahensya ng LTFRB. At katulad po sa ibang ahensya, sometimes may mga sangkot na nagbabanggit lamang ng mga pangalan na hindi naman talaga nalalaman nitong binabanggit. At dahil po dito, Mr. Chair, it's high time na matuldukan itong mga katiwalian na ito para sa ganung pamamaraan po ay masugpo ang ganitong anomalya na nagpapahirap sa maraming motorista at sa kanilang pamilya. Binabanggit ko po ito, Mr. Chair, dahil nung ako po ay nasa active service pa, may mga humingi ng tulong sa akin. Dahil limitado ang ating oras, kaya po nating iharap sana ito dito para ma-establish natin na talagang may anomalya sa LTFRB. But again, Mr. Chair, sometimes nagagamit ang pangalan natin pero wala tayong kinalaman dito. Mr. Chair, may I respectfully manifest that Mr. Ben-Hur Menor of Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas be invited to attend on our next committee hearing to shed light in this particular issue. I so move, Mr. Chair. Mr. Chair, Mr. Tumbado can please verify if these screenshots are authentic. Yes. Mr. Chair, if maybe you request the COMSEC to also provide him a hard copy, baka po nahirapan dito sa. Your Honor, opo, authentic po siya. Mr. Chair, so can Mr. Tumbado please explain the contents of these conversations? Gaya po ng unang nasabi ni Chairman Guadi sa interview niya, splice na lang po yan. So, splice po talaga siya. Mr. Chair, so hindi po siya authentic? So Yes, you yes. agree that this is not authentic? Yes. Okay, so Yeah, Mr. Chair, you pasensya. deny categorically na nangyari itong nandito na yung package ni X, nandito na yung package Yes, ni Your Y. Honor. I deny it. Mr. Chair, so hindi po nangyari rin itong maipapasok, client natin, not definitely lahat to, hindi na po bad. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, in that case po, no, may we request a statement from Mr. Attorney Guadis on this. For the record lang po, alam ko he made these statements in public, but we may request a official statement here before the committee, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Attorney Guadis. What I can say is that Attorney Guadis, yes, Mr. Chair, may I? are you willing to come up with a statement insofar as the Of course, Mr. Chair. please, you have the floor. What I can say is that that's not me. If our voice can be replicated through an artificial intelligence, what more po ang mga screenshot messages?
I believe, Mr. Chair, that these are replicated or splices. That is my message po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I would just like to go back po no so we will set aside po muna yung issue natin dito sa conversation and screenshot. Seems to be addressed. Mr. Chair, so balik po tayo dun sa timeline of events. Kasi po we have an article po dito that said si Mr. Tumbado went back on the recantation. Mr. Chair, can we clarify po no? Kasi we have here yung article po is LTFRB whistleblower withdraws recantation that cleared Guadis. Pero ngayon po, si Mr. Tumbado is saying he stands by the recantation. Which po ba, Mr. Chair? Yung recantation ko po. Mr. Chair. Mr. Chair, yung statement po dito is kung ano man ang naging pahayag ko sa press con sa UP Hotel noon ay totoo at patuloy na titindigan ko na maraming sangkot na president official sa mga katiwalaan, etc. No, etc. So this is clarification of that portion only. Yes. Yung po talaga yung unang recantation ko, doon po ako. So Mr. Chair, misquoted lang po siguro yung kanyang statement in this article. Kasi po, klaro, he stands by Yes. today on the recantation. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'll be reserving further questions for the second round, given na baka alanganin pa yung further line of questioning. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Gutierrez. The next interpellator would be the Honorable Gaston Bunting. Nagpalit po sila ng pwesto ni Congresswoman Pancho. Thank you very much, Mr. Chair. Papasalamat po ko sa ating masipag na kongresista ng Bulacan, si Kongresista Tina Pancho, for allowing me to substitute because of another meeting that I have to attend to. But anyway, Mr. Tumbado, kayo po ang pinakasikat ho rito. Isipin nyo na break ho kami, napapasok nyo kami lahat. Okay? Ganyan ko kayo sikat. At ganyan po ka-importante yung inyong allegation na sinabi nyo na mabigat ang korupsyon sa LTFRB. Ngayon, ang tanong ko po, bakit ho nyo unang sinabi na may korupsyon at sa pangalawa ay tinanggal nyo? Ang kaibahan naman ng una at yung pinag-usapan natin ay wala ko si Atty. Guadis, pero pareho may korupsyon. Bakit ho nyo sinama muna si Atty. Guadis to una? Yung una po na katanungan, Your Honor, base po doon sa mga nilalapit at sinusumbong ng mga operators na para pumapabilis yung kanilang proseso ng papel, hindi na po sila makapag-tiis o makapag-antay ng mahabang panahon, nagbibigay po sila. Pero hindi po ako wala po akong direktang kaalaman na sangkot si Chairman Guadis po dito sa corruption na ito. So bakit ho nyo sinabi na sa una kasama si Atty. Guadis? Yung panahon po na yun, masama po ang loob ko sa ginawa niyang hindi sa pagpapakinig o mag-explanation sa kanya bakit ganun na nauwi sa sitwasyon na iyon dahil hindi po ako pinakinggan ni Chairman Guadis para magpaliwanag kung bakit nagkaroon ng issue kami nung kanyang executive assistant to. At dahil po doon, masama loob nyo, inakusyan si Atty. Guadis ng corruption? Yes, Your Honor. Yun lang? Yes. At yung buong ahensya? So ang tanong ko ay, hindi ba ngayon na wala na ho si Atty. Guadis sa usapin? Siya pong head. Yes. Alam po ninyo, sa aking kalaman, command responsibility. Hindi ko sinasabing corrupt po siya. Yes. Ang sinasabi ko lang, kung merong mabigat na korupsyon at kaya niyo po patunayan yan, ang unang magre-resign ay ang hepe. Yes. Alam natin yan. Kayo ba maniwala ho kami na may preba po kayo sa pangalawang sinasabi nyo na may korupsyon sa institusyon pero wala na si Atty. Guadis at anghel na si Atty. Guadis? Yun nga po. Nandun po yung corruption dahil ako mismo ang nilalapitan ng mga operators na gustong magpabilis ng pag-process ng papel. So, wala na po akong direct knowledge kay Chairman na
sa katiwalian niya. Opo. Wala po. So wala kay preba. Tanong, kay Atty. Guadis, tanong ko Yes. po, may preba ba kayo na malaki ang korupsyon sa LTFRB? Wala, Your Honor. Opinion ko lamang po yun. Nako, Umila tayo. boss, Umila tayo. mabibigyan mo kami ng opinion nyo na wala kayong preba? Sinayang nyo oras ho ng mga kongresista? Na pumasok ko kami dito, maski na break ho namin. At ano yun, sasabihin nyo, opinion nyo lang. Wala ko kayong preba. Wala kayong pinanghawakang preba. Again, Your Honor, wala po akong direktang kasabwat si Chairman Guadis sa korupsyon. Hindi po. Ang tanong ko po, i-release nyo sa recantation nyo si Atty. Kung sa, Guadis ang hepe. sa pangkalahatan po, meron. Ano ang ebidensya nyo? Yun nga po, yung mga sumbong sa akin ng mga operators. Pero wala po akong direktang kaalaman. Ako po yung pinagsusumbungan eh. Ako po yung pinagsusumbungan ng mga gustong... Mr. Chair, I think something has to be done. I mean, he has admitted that he does not have any proof and he's now telling it is his mere opinion based on yung sumbong at yung lumalabas galit, napikong kayo, hearsay. Ang problema po dito, paano kami maniniwala sa inyo na yun? At inamin nyo pa na ito ay opinion nyo lang at wala naman kayong pinagbabasihan. Ako po, hindi ko po kilala si Atty. Guadis. Wala po akong kaibigan sa LTFRB. Pero ako'y nababahala sa isang testigo na tinawag ng ating mahal na chairman ng isang hearing para po sa inyong aligasyon, para sabihin nyo sa amin, opinion nyo. May I know the name of your lawyer? Ano po pangalan ng abogado nyo? Opo po kayo dyan. Opo. With the permission of the chair. Ano po pangalan na? Sangkain Jr., counsel for the... Ano pong law firm mo nyo? My own law firm, Your Honor. Attorney Bernardo. First name ho? Bernardo Masangkay. Okay, maupo po kayo. So, para hindi ko kayo mahirapan kasi nahirapan po yung kliyente nyo, talikod ng talikod eh. So, I think that should be, I think, Mr. Chair, I will leave it to the wisdom of this committee. Because, malagay ko, mas lalo ikaw pa magka problema kung ididiin mo na ito'y opinion mo lang. At nakakalungkot na ito po ay ang inyong kasagutan. Kasi ho, ang problema ho dito, naniniwala ho kami, kaya kami pumunta lahat ho dito, hindi ho malalapit ang mga bahay namin. Mga iba dito sa probinsya pa ho, para pumunta lang dito, tapos sasabihin nyo, wala para kayong preba, even on the new statement after the recantation. Kasi napansin ko nga dalawa lang ang, ang isa lang ang tinanggal nyo sa recantation, si Atty. Guadis lang. Wala naman kayong binago. Wala rin kayong binanggit na tao. So, kailangan ho, pag may allegation, magbabanggit ho tayo ng mga pangalan. Atty. Bernardo, ano pong Masangkay? Okay, my apologies. Maybe you can ask your mention, banggitin niyo po sa abogado niyo. Ano po sa tingin niyo ang dapat kaparusahan sa isang tao na parang hindi po nagsasabi rin ng katotohanan? Kung siya'y mapatunayan na hindi po totoo yung sinasabi niya. Ano pong parusa ho dyan? Talagang kaparusahan ang pagsasalita ng kasinungalingan. Pero kung ito naman ay may dahilan at siya ay napilitan lamang na sabihin ang
isang bagay, pwede niyang sabihin na hindi niya sariling isipan yon. Kaya maaaring siya lang ay naimpluwensyahan o na pressure ng isang malakas na tao upang sabihin ang bagay na iyon sa aking palagay. Thank you very much. So, ako po ulit I will leave it to this committee kung ano po ang dapat aksyon na dapat para po mabigyan ng solusyon itong statement ni ni Mr. Tumbado na siya ang rason kung bakit po may hearing na yun. At alam po natin, pag nagsisinungaling at sinabi kanina niya ay hindi ho namin bibitawan agad si Mr. Tumbado. Alam niyo po yan, hindi po namin bibitawan si Mr. Tumbado. Pag yan ay napatunayan namin at hindi nagsasabi ng totoo dahil sa the way it's going, sa salita niya, wala po siyang prueba para i-support lahat ang kanyang mga akusasyon. At ito ay narinig lang niya. So anyway, Mr. Chair, paubayo ko po sa ating mahal na, sa wisdom po ng ating chairman at ng ating committee kung ano po magiging resolution kay Mr. Tumbado. Marami pa po magtatanong at maybe in the process of the inquiries, at the end of the hearing, ay meron po tayong resolution dito. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Honorable Tambunting. Clarification lang, Mr. Tumbado. Sinabi nyo doon sa statement nyo kanina, sagutan kay Honorable Tambunting, wala pa ko yung masasabi na may corrupt activities si Attorney Guadis. Yes or no? No, Your Honor. Anong no? Hindi po siya kasabot. Wala po Hindi siya. Wala kang wala. evidence. Yeah. Pero dun sa LTFRB in general, ang alam po ninyo, merong corruption. Yes, Your Honor. But you do not have the appropriate or enough evidence to support your allegations. Yes. Tama? Honor. Yes. Okay, that's clear. Thank you. The next interpellator would be the Honorable Loreto Acharon. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to address the question to the Mr. Tumbado. Mr. Tumbado, is it correct that you are standing by your affidavit of recantation, which you executed on October 11, 2023? Yes, Your Honor. Okay. So you also affirm your statement in this affidavit of recantation, which I will quote, that however, I still stand by the issue that there is indeed problems in the agency concerned that requires immediate investigation by authorities. Yes, Your Honor. Unquote. I'd like you to enlighten the committee now. Ano itong problems na sinasabi mong kailangan ng immediate attention or investigation by the committee para dagdagan natin itong investigation na ito. Very briefly, ano po itong mga problem na sinasabi nyo? Yun po, para makapabilis lang po yung pagproseso ng papel nila sa pagkuha ng special permit, sa modification of routes, yung iba pa po. Mr. Tumbado, you are not answering my questions. You are saying that there are problems in the agency or in the office. What would be that problems that you think will require immediate investigation of this committee? Again, Your Honor, pwede pong paulit po ang tanong Ano po yung tatagulugin ko na anong sinasabi niyong problema dito sa iyong statement number 4 na may problema ang agency that requires immediate investigation by authorities and that those responsible should be held accountable. Ano po yun? Yun lang ang aking tanong sa iyo,
Ano yung sinasabi mo? Naintindihan mo ba yung iyong Yes, affidavit? yes, Your O Honor. ano po yung problema na sinasabi niyo dapat investigahan? Yung pong pag-process pa lang po may binibigay na pong lagay para po mapabilis yung kanilang pagproseso ng papel. Katulad po ng ng provisional authority, kapag natatagalan po sila magkuha ng PA, doon na po sila gumagawa ng paraan, kumakausap ng tao para po mabigay sa kanila yung kanilang hinihiling na dokumento. Maglalagay po sila. So, you confirm that this is a problem existing in the agency? Yes, Your Honor. At you also confirm that this needs to be investigated? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I'd like to throw my next questions to the chairperson of the LTFRB on policy questions. Attorney Lainez, we understand that the route planning and selection process for franchising of the PUB were among the aspects improved by the franchising guidelines. How effective is this process in providing check and balance inside the agency to perhaps avert potential corruption and abuse in the agency? Mr. Tumbado, yung public declaration mo na may corruption sa LTFRB, na nagkakaroon ng bayaran ng bawat prangkisang ina-approve, 5 million pesos, pinawi mo kaagad yun sa loob ng 2 araw. Maliwanag naman ito. Pagkatapos ng pagbawi mo na press conference, gumawa ka pa ng affidavit of recantation. Ito nga ang nandito sa aming harapan ngayon. Sabi mo rito, after a careful reflection and deliberation, blah, 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 ay binabawi mo ang may pinagsasabi mo. Hindi ka ba tinakot para gumawa ka ng pagbawi? Hindi po, Honor. Your Honor. Ito yung mahirap sa ganitong klaseng pagdinig, Mr. Chair. Alam mo, papalit-palit ka ng sagot. Ngayon, kasasabi mo na naman, hindi ka tinakot. Pero dito sa sinumpang salaysay na binigay mo sa NBI, ang sabi mo, nababahala na po ako sa aking kaligtasan at ng aking pamilya. I-reconcile mo nga itong dalawang ito. Ayaw naming sayangin ang pagdinig na ito, Mr. Tumbado. Kung ang sagot mo ay paganyan-ganyan lang, wala kaming panahon para sa'yo. Sabi mo hindi ka tinakot. Ngayon, kasasabi mo lang, sa NBI, sinabi mo nababahala ka na sa kaligtasan mo at sa iyong pamilya. Ano na naman ang totoo rito? Your Honor, kaya po ako nag-recant dahil po mismo si Chairman Guadis tumawag po sa akin. Teka muna, ito muna ang sabi mo hindi ka tinakot. Hindi po. Wala Ngayon nababahala ka sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ng pamilya mo. Yes, Paano mo kayo mapapaniwala ngayon na nagsasabi ka na ng totoo? Kanina pa kami nabubuisit sa iyo eh. Sa totoo lang. Sinayang mo ang oras ng bawat isang pumunta rito. Huwag na yun sa akin. Itong mga kasama ko rito, nakita mo yung mga bis nila, nakita mo si Congressman Lee, nakabarong, Congressman Busitas, kanina pang alas 6 ng umaga ito. Naplatan pa. Babayaran mo ba lahat ng damages na ginawa mo sa umagang ito? Ito, tinatanong kita. Kasi kailangan nating malaman kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kahit kailan magsasabi ka pa ng totoo. Alam mo ba yung kasaysayan ng The Boy That Cried Wolf? Alam mo ba yun? Hindi po, Honor. Your Honor. Hindi ka nag-school? O hindi ka nakinig sa teacher mo nung na hindi mo lamang literature? Ito high school lang ito eh. Hindi po nabanggit. Alam mo yung The Boy Who Cried Wolf?
kung bakit yun ay napatala sa kasaysayan ng literature? Alam mo? Alam mo, hindi. Hindi po. No, kaya pala eh. Kaya ka lang ganyan eh. Yung taong yon, binibiro niya kahit na isang bagay na dapat pagtiwalaan ng kanyang kapwa. Nagpapasaklolo. Sa tuwing hihingi siya ng saklolo, dumarating ang mga tao. Nung pangalawang darating talaga yung bagay na maglalagay sa kanya sa panganib, at totoo na yung paghingi niya ng saklolo, wala na nagtiwalang tao sa kanya. Gusto mo bang mangyari sa buhay mo yan? Na kahit isang tao, wala nang maniniwala sa'yo? Kanina lang dito, pinresent yung mga text messages ni Congressman Gutierrez. Gusto ko, Mr. Chair, bago ko makalimutan, let us do a forensic investigation on those text messages. Kasi doon, nakalatag. Merong humihingi ng, magbibigay ng 3,000 pesos per unit, 27 units ng Grab na ipapasok sa LTFRB. 810,000 pesos. Ngayon sinasabi mo, ano masasabi mo rin? Hindi totoo na naman yun. Sinabi mo, splice na. Andali mong magsinungaling. Ito yung problema natin ngayon eh. Alam mo kung nasa korte ka, hindi ka paniniwalaan eh. Alam mo ba yung recantation maski sa korte? Ayan, may abogado ka. Hindi binibigyan ng halaga ng korte ang mga ganitong klaseng, mga walang kakwenta-kwentang mga salaysay. Pagka-recantation. Alam mo kung bakit? Ang korte kasi naniniwala ng yung unang bugso ng damdamin mo na gumawa ka ng pahayag, yun ang mas pinaniniwala. Kamukha kanina, tinanong ka ni Congressman Acharon, ano ika itong mga immediate problems na sinasabi mo kahit na nag-recant ka, pero ito tinitindigan mo? Ayaw man lang sabihin. Meron ka bang listahan ng mga taong nagpunta sa'yo na nagkakaroon ng problema at sinisingil sila ng pera bago approve ng LTFRB? Yun ang pinagsisikip ng dibdib mo eh. Meron ka ba listahan ng mga taong yon na binigyan mo ng halaga, nagagalit ka dahil bawat approval ng prangkisa ay humihingi sila ng pera sa LTFRB? Nasaan ang mga pangalan ng mga tao na yon? Binigay mo ba sa komite? Hindi po yan. Kaya mo bang ibigay sa komite yung mga pangalan ng tao na araw-araw ay pumupunta sa iyo, pinagsisikip ng dibdib mo, nagagalit ka, kaya ka nga nagkaroon ng pagdideklara sa publiko? Yes, Your Honor. Ibibigay mo yung mga pangalan ng mga taong yon Yes, Your Honor. para sa ganun magkaroon ng hustisya kung Yes, totoo o Your Honor. hindi. Yes, Your Honor. Oh, paano ngayon kung sasabihin nila hindi po totoo ang sinasabi ni Tumbado? Ano mangyayari sa buhay mo? Ito yung sabi mo after careful deliberation. Ito pakinggan mo. Sa aming pag-uusap, ibig mo sabihin kay Chairman Guadis, matapos ang press conference ay tinawagan ako ni Chairman Guadis at nagmakaawa siyang ako'y makausap at nakiusap na bigyan ko siya ng pangalawang buhay, ibalik ang reputasyon at karir sa dahilan ng aking pagbawi o recantation. Sa aming pag-uusap ay nailabas namin ang isa't isa ang matinding sama ng loob. Ito yung dahilan kaya ka nag-recant. Hindi dahil for careful deliberation. Wag mo kaming pagsisinungalingan. Alam mo ba ibig sabihin ng tumbado? Apelyido mo ito eh. Alam mo, pati apelyido mo eh, hindi mo na pinaniniwalaan. Ito ang huling tanong sa'yo. Ano ang paniniwalaan namin? Yung public declaration mo o itong recantation mo? Na binawi mo rin? Ano na lamang ang natira sa'yo na pwede naming paniwalaan, Mr. Tumbado? Yung pong recantation ko, wala po akong direct knowledge na kasabwat si Chairman Guadis. Ang tinatanong ko sa'yo, ang akin lang ano ang po, pagbabasihan namin para paniwalaan pa namin ang sinasabi mo ngayon tungkol dito sa recantation?
Wala po kasi akong ebidensya, direct evidences na magpapatunay na mapipinpoint po si Chairman Guadis sa allegations na po. Wala akong tinatanong sa iyo tungkol kay Chairman Guadis. Ang tinatanong ko sa iyo, ano na lang ang natitira sa pagkatao mo sa umagang ito na pwede naming paniwalaan? Para hindi naman masayang ang oras at pagpunta rito ng aking mga kasamahan. Ako po ay humingi po ng panmanhin sa nangyaring sigalot po na ito. Ganun lang kasimple. Ang NBI ba naniwala sa iyo? Palagay mo? Yan lang po yan, Your Honor. Anong sabi, Mr. Chair? Anong sabi mo? Depende na po kung maniniwala po sila sa salaysay ko yan. Meron, Mr. Chair, meron bang taga-NBI dito? Meron. Nasaan po yung mga taga-NBI na kumuha po ng sinumpang salaysay ni Your Mr. Honor, Tombado? Your Honor, we do not believe his statements. Anong gagawin ninyo sa kanya? Thus, we are requiring him to return by Thursday to substantiate his allegations because it's so generic. And he failed to name names and answers the essential questions, the 4 Ws and 1 H. Mr. Chair, ako po, ang motion ko ay i-cite po natin siya for contempt. Dahil po sa ginawa niya sa atin sa umagang ito. Ito po ay kawalan ng paggalang. Wag na po ako. Ito po ang mga kasama ko rito. At ang kabanalan po ng pagdinig na ito, hindi po biro-biro ito eh. Hanggat hindi mo na ipakikita sa amin na pwede kaming paniwalaan, bigyan mo kami ng pagkakataon, mahusgahan ka namin, na meron pang natitira sa pagkatao mo na pwede naming paniwalaan na magagamit ng komiting ito. Mr. Chair, hindi po natin dapat palampasin ng ganitong klaseng paghamak. Honorable Marcoleta, you still have the floor. Thank you, Mr. Chair. As I have maintained in my last statement that culminated into emotion, I believe the answers supplied by Mr. Tombado to us for every questions asked by each member did not bring any consolation, did not bring any enlightenment on the part of the members of this committee. After each and every question, Mr. Chair, there has not been any basis for us to believe any of his statements and answers or replies to every question. For example, as I have said, even the text messages presented earlier, initially he said that was what was the term given? Lies. No, the earlier term is that he said that is authentic. And in the next question, he said it was spliced. And when he was asked whether the spliced material is still authentic, he said it's no longer authentic. So we cannot rely on the answers of this witness or this resource person, Mr. Chair. There were several questions asked, and I was here. I was earnestly listening to all the answers. I hope we are able to get something from him, but we failed to do that. That is why my last question is, ano na lang bang natitira sa'yo na pwede naming paniwalaan? Even that, Mr. Chair, wala na eh. So on the basis of our rules under Section 11,
paragraph E and F, Mr. Chair. I move that he be declared in contempt, Mr. Chair. I so move. Second the motion. Any objection? Before the chair rules on the motion of the Honorable Marcoleta, if Mr. ever Chair, the committee would declare Mr. Tombado in contempt, it would not preclude the others from asking questions. Any objection to that? None? Mr. Chair. Hearing no objection on the motion of the Honorable Marcoleta, citing Mr. Tombado in contempt, the chair hereby declare Mr. Tombado in contempt and be detained in this Congress for a maximum number of 10 days. Your Honor, So may we... you're not allowed to speak, Mr. Counsel. Yes, Your Honor. I apologize, Your Honor. In the hearing of the House, the rule is that the counsel is not able to speak unless approved by the chairman. Before you should have come here, you should have read the rules.